Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and a new one. We are on diary entry number 1164. My daughter, when I was before Herod, I obtained a grace for you, namely, that you would be able to rise above human scorn and follow faithfully in my footsteps. Be silent when they do not want to acknowledge your truth, because it is then that you speak more eloquently. Aking anak, nang ako ay bago pa kay hasarap ni Herodes, nagtamo ako ng biyaya para sa iyo. Ibig sabihin na magagawa mong makaahon sa pangungutya ng tao at makasunod ng tapat sa aking mga yapak. Manahimik ka kapag ayaw nilang kilalanin ang iyong katotohanan, dahil doon ka nagsasalita ng mas mahusay. This is a continuation of the previous, yung 1163, kasi diba sa 1163, todo reklamo siya, no? Dami niyang sinabi na problema, wala siyang spiritual director, sana pauwiin na. She was in anguish. Ang sakit-sakit ng kalooban niya, no? Parang pag dumaraan tayo sa sunod-sunod na problema o isang matinding problema, nanghihina tayo ng lulumo at hindi natin lang kung saan tayo bubunot ng lakas. So, parang ganun ang pakiramdam ni Faustina. Sabi pa ni Faustina, gawan mo ng paraan na makabalik na si Father Andras. As if Jesus was not enough for her. Kailangan niya si Father Andras. Remember, Jesus was always with her. 24/7 yan. Hindi nga lang yan nakakausap 24/7. But He is always there, beside her. Eto nga, today, nakausap niya, di ba? So bakit gusto pa rin ni Faustina si Father Andras? Was Jesus not enough? Mukhang mukhang iba na yung pakiramdam niya na parang kasi kahit naman nakakausap niya ang Panginoon, marami tong assurance, maraming ginagawa para sa kanya. Iba pa rin yung ka-level mo yung kausap mo, di po ba? Ibig sabihin ng ka-level, pareho kayong tao. At yung bang emotional experience na ipapadamo mo. Nasasabi mo yung mga ginawang pag-alipos na sa'yo. At the same time, nakikita mo immediately yung response ng taong ito. Kung ano ang ginagawa niya, kung paano siya tumutugon, no? Etong 1164, pinaalala sa kanya ni Jesus. That was the time of judgment, di ba? Anong gagawin? Iniharap na siya. Yan. So, nung sabi niya, nasarap ako ng Herodes, alam mo ba? I obtained a grace for you. Paano nangyari yun eh? Wala pa naman si Faustina nung mga time na yun, di ba? Di pa siya pinapanganak. Pero alam nyo, yung nangyari at naganap noon ay nagaganap pa rin hanggang ngayon. Because on the concept of eternal now. Pangalawa, nung nangyayari yun, the past, the present, and the future, sinagot na ni Jesus.
Kahit pa yung mga magiging kasalanan pa lang natin, sinagot na niya. He took care of it. Kaya nga napakabigat kasi sins of the world, no, kasalanan ng buong mundo. Pangalawa, hindi lang nung araw na yun. Hindi lang nung oras na yun. Kundi lahat ng nakaraan, kasalukuyan, at saka yung hinaharap. So, hindi lang siya simpleng nung mga time na yun. Mabigat. Hindi ganun kadali ang mga bagay nung panahon ni Jesus na naghihirap siya. Nung panahon na sinasakdal siya. So the whole process, the entire process of the passion of Christ, yung tinubos ng kasalanan, sinasabi noon, ano, ay hindi lang kasalanan ng mga tao ng mga panahon yun. Kasama dito yung kasalanan natin. Wala pa tayo nun, di ba? Di pa tayo pinapanganak. Pero yung magiging kasalanan natin hanggang sa 2026, 27, 28, no? Hanggang mamatay tayo. Kasama yun dun sa pinapasan ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng tao na gusto niyang maligtas. All, inclusive kasi eh. Sabi niya, I obtained a grace for you. Okay, kumuha na siya. Yung ginagawa niya noon, may grasya na nakalaan para sa atin. Hindi po ba? Parang nangyari yun eh. Talagang ganun, no? Hindi natin ito mako-comprehend. Kasi nga tayo, very limited ang ating pag-unawa. Kung ano lang nagaganap ngayon, ito lang ang kaya natin gawin. Pero kay Jesus, the present, the past, the present, and the future, all are happening at the same time in this very moment. So, ganun po, no? Simultaneous yan. Parang patong-patong ba, no? Yung nagaganap dati, nagaganap ngayon, magaganap pa lang, they all coexist in that plane of existence. So, at that very moment na tayo ay, ng ating Panginoon ay isinakdal, isipin nyo, kasama na tayo doon sa Kanya, inihihingi ng kapatawaran. Kaya sabi ni Jesus, be silent when they do not want to acknowledge your truth. No? Kung hindi man nakikinig ang mga taong ito sa sinasabi mo naman ay katotohanan. Kasi nga hindi abot ng diwa ng mga tao ang mga sinasabi ni Faustina. Masyadong advance eh. The mass consciousness is very far away from the advancements. Talagang yung mass consciousness na gaganap yun sa ngayon. Yung mga developments, bawa sa teknolohiya, yung mga alam nating hindi pa nangyayari ngayon. Nakikita na, pero hindi pa natin yun na-appreciate. Para sa atin, imposible pa yon at hindi pwedeng maganap. So, ang sinasabi ni Faustina ay ganon. Hindi pa nagaganap. Hindi tangible. No? Alam mo, sinabi na may isang tao nagsabi sa'yo na alam mo sa loob ng isang taon, makakaranas ka ng ganitong pagpapakasakit, magkakasakit ka. So, parang babaliwalain mo yun, no? Kasi hindi mo naman nakikita yon, except for that person who can see that. So, hindi ka maniniwala. Hindi mo siya papansinin. So, ganun din si Faustina. She was saying something. Yung mga tao noon, hindi ina-acknowledge. Ngayon na lang natin, sa diary niya, nakita natin, ay ganun pala. So, kinailangan niya munang mamatay bago tayo maniwala sa divine mercy. Ganun mo naman talaga, no? Hindi naman siya agad-agad. So, sa diary, makikita natin na yung lahat ng mga mystical experiences ni Faustina na hindi pinaniwalaan, yung mga propesya niya, ngayon pa lang,
natin na-appreciate kasi nagaganap. Ay, totoo nga pala. We could say, ay, totoo pala. Nung mapakita pala si Jesus kay Faustina, nung nakikipagtalastasan pala siya, posible pala yun. Ngayon lang natin na-realize kasi nakikita, na ano yung mga prophecies niya nagaganap eh. Pero kung nabubuhay tayo ng mga panahon, nabuhay si Faustina, hindi tayo maniniwala. Tatawanan lang natin yan. Kalokohan yan. No? Kaya sabi ng sus, eh ganun talaga, no? Be silent, yun na lang ang pwede mong gawin. Tumahimik ka. You have told them what you have seen. They did not believe. O anong gagawin mo? Just be silent. Tumahimik tayo. Dahil sa katahimikan yun. Yung katahimikan na hindi siya nagsasalita, yun pala, yung panahon na mas nagsasalita siya ng mas mabuti. Paano nangyari yun, ano? Di nga nagsasalita eh, pero she was speaking more eloquently. Ganun po tayo kapag nananahimik. Mas nagsasalita ng makapangyarihan ang ating pananahimik. We do not need to explain. Our silence tell it, tells everything. Mas matindi. Hindi pa na sasayang ang energy mo, no? Kasi when we speak, maraming enerhiya ang nagagalit natin. So, nasasayang yun. Lalo na kung nagagalit ka. Lalo kung nagsasabi ka na walang katuturan. Nasasayang ang energy mo. Sayang. No? So, instead of using that energy, just be silent. Tahimik lang. And you will be able to speak more eloquently, more strongly, no? At mas nagiging effective tayo. Parang isang halaman, tinanim mo, nasa ilalim ng lupa, tahimik, di mo alam kung ano nangyayari. Di siya nagsasalita, yung halaman. Wala kang alam na nangyayari. But after a few days, umuusbong na siya. May nagaganap pala sa ilalim ng lupa. May nagaganap pala sa katahimikan ng buto na nasa ilalim ng lupa. Yun yung mga panahon na mas nakakapagproseso siya bilang isang buto. So, ganun din tayo. When we are in silence, mas nagiging makapangyarihan tayo. Yung hindi natin nasasabi, mas lalo namang umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng isang silid. So may we all be able to master the art of silence so that we would be able to appreciate the grace that has been obtained by Jesus for us when he was before Herod.